viewers and mamshies. Welcome to the fourth episode of The Mamshi Builders. So Ma'am Maris, nakaka-excite yung mga guests natin ngayon, kasi mga millennials sila. Oo nga, Ma'am Shinena. Biruin mo at their young age, members na sila part na sila ng community ng savers and investors ng IMG. Wow! So Ma'am, nabanggit mo yung savers and investors, no? May question lang ako dito sa mga kasama nating mga mamshies. Ilang taon kayo nung natuto kayong mag-ipon, mga mamshies? Ako, ma'am, natuto po akong nag-ipon nung nasa 40 high school na po ako. Kasi sa amin, kasi tubong bukid ako. So, hindi namin nakikita yung pera kasi yung nakikita lang namin ang pagkain na nandiyan. So, parents na natutugan sa amin. Yun po. Nung nag-high school na ako. Ayan, so ako naman sa pag-iipon, nung mga bata pa din kami, hindi ako kasi wala namang iipunin, di ba? Para kami ni Ma'am Jen nasa bukid lang. So, nung nakatrabaho na ako, doon ako natuto na, syempre nagkapera, yung tamang pag-iipon, hindi ko naranasan, mamshis natin. Kasi, wala akong knowledge, parang pagkasweldo, gastos, gastos. So, hanggang sa nakapag-resign ako, wala akong naipon. So, dito lang, talaga through IMG, natuto ako ng tama, tamang pag-iipon. Wow! So, nakakatuwa dahil naging part ako ng community ng IMG. Oo nga, mga mamshis, no? Iba-iba yung naging way natin na natutunan yung pag-ipon. Pero, ang ano pala nun, meron pa pala tayong tamang way kung paano tayo mag-ipon. So, tama ka dyan, Ma'am Marisa. Kaya dito, bibilib tayo sa ating mga guests ngayon. Kasi, sa batang edad nila, or sa pagiging teenager nila, natuto agad sila kung paano na i-handle yung finances nila. Kaya, wag na natin patagalin pa, no? Let's all welcome our guests, Senior Marketing Directors, Jessica Rembonanza and Miss Hazel Bernardo. Sa mga millennials, no? Bati muna kayo sa ating mga viewers. Hello, mga viewers. Nasaan nandyan ba kayo? So, I'm Hazel Bernardo, isa sa mga SMD dito sa IMG. I'm Jessica Riambulanza, isa din po sa mga SMD dito sa IMG. Bakit ba kami nandito ngayon? Natutuwa kami, ma'am, kasi pinaunlakan nyo yung aming invitation na makapag-guest kayo dito sa Mamshi Builders, no? So, meron lang kaming mga questions sa inyo. So, ang unang question is, bakit sa murang edad nyo, nakapag-decide agad kayo na maging part ng IMG community? Okay, ikaw na ba? Yes? Ako po, si IMG, bago ko talaga siya makilala, through online, hindi po face-to-face. So, alam naman natin kung gano'n kahirap yung kaya sa ating mga kababayang Pinoy. And isa din po yung family ko doon. And nung naka-attend ako ng free online webinar ng IMG, so doon ko nalaman na kung bakit, anong cost at roots, bakit mahirap pa rin yung mga magulang ko kahit na kayod naman sila ng kayod, trabaho. Isa pala sa dahilan doon is kawalan ng kaalaman sa tamang pag-iipon o yung tinatawag nating financial literacy. So yun po yung isa sa dahilan ba't talaga ako andito sa community. So, nakaka-inspired pala yung ni ma'am, no? So, Nakakaano po? Puro ano. Nakalooban na naisip pa nila, yung parents nila, bakit ganun yung naging buhay nila. so ikaw, Ma'am Hazel, ano naman yung realization mo or ano? Ano po yung tanong? Bakit sa murang edad mo, nakapag-decide na agad ka na maging part ng IMG community? Sa una naman po talaga, kahit anong community ang papasukan natin, hindi basta-basta yung decision. Actually, ako naman po, unlike kay Jess,
siya talaga nakita niyo yung reality ng life. Ako po, na-push lang. Pinilit lang. Wala niyo sinabi ko. Pinilit lang po. Sabi nga palagi ng mga tao, sa umpisa lang naman mahirap. At sa umpisa, hindi mo din agad makikita yung value nun. Katulad ko, ginawa ko lang siya kasi wala kaming choice that time during pandemic. Wala kaming ibang gagawin. So, ayun lang yung gagawin namin. Kaya inaral na lang namin siya. And good thing kasi hindi na waste, hindi na sayang yung time na meron kami during pandemic. Kasi ayun po yung ginawa namin. Talagang hindi basta-basta yung decision, pero it takes time para makita namin yung value ng IMG community. Okay. So parang nakikita ko dito, Ma'am Shinena, no? Hindi naging negative lahat yung naging epekto ng pandemic. So may mga positive rin na nangyari Oo, tama, ma'am. doon sa pandemic na nangyari sa atin. Okay. Sige, ma'am, okay na. So, yan pwede ba akong kasi oo nga pala. na-amaze ako talaga sa mga millennials. Gawa ng alam mo, parang napaka-matured nila, napaka-aga maging matured in terms of finances. Pero kung compare natin sa mga age natin, anong age na natin? Di ba? Mga Secret na yan, ma'am. sige na, hindi ko na pa, na yan, mama. Pero grabe po, sobra ako na-inspired sa kanila. So, yun lang po. So, ma'am, Maris, meron ka pa bang question dyan? Okay. So ito yung second question ko, no? So bilang isang millennial, paano nakatulong sa inyo si IM? Okay, ako naman. Sa akin, sabi ko nga kanina, sa umpisa, hindi namin siya nakikitang makakatulong kaagad. Kasi sa lahat ng business, wala po kaagad return. Kailangan talaga ikaw muna yung mag-effort, ikaw muna yung maglalabas ng ability mo na meron ka para makita mo yun. Pero, ano nga po ulit yung tanong? Paano nakatulong? So, that time, sa totoo lang po, based din sa mga nakikita ko sa mga family members po namin, especially pag nagkakasakit, ganyan. Doon ko po na-value yung tinuturo ng IMG. That's the time po na mas nakatulong yung IMG sa amin. Unang-una, syempre, sa education. Katulad ng ginagawa niyo po, di ba, ang goal niyo din, magbigay ng education sa mga viewers po natin. Ayun yung number 1 talaga. Education, yung unang-una na nakatulong sa amin or sa akin para magkaroon ng ganitong, or kung nasan po kami ngayon. Kasi sabi nga, sabi sa Bible, na once ang tao walang education, talagang mapapangit yung magiging future niya. So, nag-start lahat yon sa education. How about si Ma'am Jess? Okay, sa akin naman po, si IMG, tinuruan po ako dito paano din makabayad sa utang. Bukod sa tamang pag-i-invest, tamang pag-iipon, yung pagbayad talaga sa utang. Kasi isa yun sa problema ng karamihan natin, lalo na sa mga nanay. One time nga, naalala ko yung magulang ko, yung nanay ko talaga. Sabi, di ba, pag may utang, syempre may maniningil. Ngayon po, sabi nung maniningil, nasaan daw yung nanay ko. Tapos, ang inutusan ng nanay ko na pumunta at humarap yung pamangkin ko. So, rinig ko yun kasi andun ako sa bahay na yun. Sabi ng nanay ko sa pamangkin ko, sabihin mo, wala ako dito. Ngayon, tago pala. Nagtago pala. Siyempre, sabi ng pamangkin ko doon naman sa naniningil ng utang, sabi po ng nanay ko, wala po dyan ako. Di ba ako napangalaman? So, doon ko na-realize na bakit ang tao hirap makabayad sa utang. At dito ko rin nalaman yung tamang pagbayad ng utang, paano makawala sa utang. Ayun, malaking impact po talaga siya sa buhay namin na magkaroon tayo ng enough na knowledge paano makabayad sa ating mga utang. So, mga viewers, meron na kayong mga idea? Relate Mga ba kayo? utang ba kayo? So kaya huwag kayong mangumuta kung magkatago rin lang tayo, no? Baka naririnig ako. Shout out daw sa nanay niya. Tapos, mama, meron tayo ulit, ma'am, question, pang tatlong question natin, no? Pang tatlong question natin siya.
So, paano nyo nahahandle naman ang mga objection kapag mas older sa inyo yung mga kinakausap nyo? Ako na po. Sige, kahit sino ma'am. Okay, sige, ako po. Siyempre po, sa akin naman, kailangan po meron tayong paggalang at pagpapahalaga. Kasi mas nakakatanda sila sa atin. Kailangan po nating makipag-usap ng may respeto sa mas nakakatanda sa atin. And pangalawa, kailangan meron tayong pag-unawa. Kasi nga, hindi naman pare-parehas yung mga karanasan natin. Kailangan nating maunawaan ano yung mga karanasan nila. And pangatlo, kailangan meron tayong epektibong komunikasyon. So, kailangan tayong magbigay ng, kumbaga, mga datos, no? And huwag nating personalin yung mga pagtutol nila sa atin. And, of course, humingi tayo ng tulong sa mas may nakakaalam sa atin. Ang dami nung sinabi ni Ma'am Jess, parang hindi ko kaya isa-isahin, pero sige, subukan muna natin si Ma'am Hazel. Ako muna lang. Okay. Sa akin naman po, paano namin hinahandle yung objection galing sa mga tao na medyo mas may edad po sa amin. Noong una din po, syempre, nag-struggle kami kasi ako po, personally, ang mindset ko na pag medyo maedad sa akin, mas marami na siyang karanasan. May mga experiences na siya na kapag ako yung nagsabi sa kanya, hindi niya masyadong ma-accept. Pero yung word kasi na objection, ayan, kaya napaka-importante ng training. Naintindihan ko po kasi yung word na objection, meaning, hindi naman siya talaga disagree. Diba? Ang kailangan niya lang, ang word lang na objection is, gusto niya pang may malaman. Yan. Parang, can you tell me more? Ganun yung objection kasi. Pag ang objection sa mindset natin is negative, masasagot natin siya in a negative way din. Pero kung yung objection na word is positive sa isip po natin na, ay, gusto niya pang may matutunan, kaya siya nag-o-object. So, yun po yung naging mindset namin para hindi kami nahirapan kahit po anong age ng kausap po namin. Kaya po namin i-handle yung mga questions nila kasi ang mindset po namin, they want to know more. Diba? Gusto pa nila talagang may matutunan, kaya sila nag-o-object. And isa pa po, bukod doon, una, dapat alam natin yung word na objection sa mind natin. Pangalawa, kailangan po, alam natin sino ba yung binibenta or ano ba yung binibenta mo. Hindi naman po age namin yung binibenta namin. Diba? Kapag kasi sinabing medyo maedad yung kausap, hindi naman age namin yung binibenta namin. Kung ba maedad sila, kami bata, hindi na pwede. Ang point po lang, ang binibenta or ang tinuturo natin is service about financial education. May mga experiences po sila na medyo, hindi ko naman nila lahat, di ba po? May mga times na maraming struggle na hindi natin nakuha yung solusyon in terms of finance. Kaya nandito po yung mga kabataan din para i-correct din yun. In a nice way. So, sabi nga ni Ma'am Jess. So, ayun yung isa sa pinaka-way po para ma-handle namin ng tama yung objection. Alam namin kung ano yung word na objection. And alam namin kung ano yung service, ano ba yung binibigay po namin or in-offer namin sa kanila. Grabe So, yung pala pala ma'am, yung no? Yun pala yung yung summary lang nun. Kailangan alam mo kung ano yung services na binibigay mo at kailangan yung mga objections nila positive yung dating sa'yo para hindi ka magiging di ba kapag may nag-object sa atin, yung dating kasi sa atin parang ayoko na, parang nanghihina na, wag ayaw na, na, nanghihina na. So, hindi pa na dapat ganun. So, piruin nyo sa murang edad nila, ganun na sila mag-isip. Sana, kami rin ganun. Kaya nga ma'am, no, kahit sa murang edad nilang ganyan, mga teenagers sila, marami tayong natututunan na galing sa kanila. Kahit na ganitong edad na tayo, pwede pa rin naman siguro natin i-apply sa mga edad natin. Hindi, syempre. Kaya nga tayo nandito para matuto, hindi lang para mag-educate, kundi matuto rin tayo. So ma'am, may another question ka pa ba? Okay. May bayad na po yan, Ano,
Huwag mo yung bayad. Mamaya na mag-usapan. Okay. So ano ba yung maia-advise nyo na sa ating mga viewers, lalo na sa mga millennials natin, ano? Kung sa katulad nyo. Mag-join ka lang sa IMG. Yun lang ba yun? Sige, unang-una po, kailangan po talaga meron tayong financial literacy, lalo na sa mga kabataan. No? Yung marunong po tayo ng tamang pag-iipon. Yan. So, tamang pag-iipon, and of course, tamang pag-i-invest. Yan, napakahalaga po na sa murang edad is dapat matutunan natin yung tamang pag-i-invest. And of course, pagkakaroon or hindi pala pagkakaroon, iwasan ang mangutang. Yeah. Yun lang siya. Yun po yun, financial literacy talaga. And, Miss Hazel. So, ayun, isa na sa ma-advise ko sa kapwa namin millennials or Gen Z. Ayan. Masarap kasi sa feeling na kapag may income na tayo, lalo sa mga generation namin na may mga work na ngayon, masarap sa feeling na makuha or mabili mo na yung mga bagay na before hindi mo nabibili. Yan. Katulad niyo po, di ba? I know, naranasan niyo din po yun. Pero dapat wise pa rin tayo kung paano i-manage yung finance. Tulad nga ng mga topics ng mga momshies, di ba? Yung pag-save ng tama, kailangan marunong tayo nun. Katulad ng sinabi ni Ma'am Jess, financial literacy talaga is the key to success. Para kahit na-enjoy natin yung present, mas napaghahandaan din natin yung future. Ang kailangan natin lang gawin, hindi lang puro palabas yung pera. Dapat lalabas tayo ng pera nang may kapalit sa atin na education, yan, na knowledge. Yan po. Yes, tama yung sinabi ni Miss Hazel. No? Kailangan po talaga pahalagahan natin yung edukasyon at pag-unlad sa sarili. So, unang-una, kailangan natin magkaroon ng mentor. No? Kasi napaka-importante po nun. At magpatuloy tayo sa pag-aaral. Yes. So, mga mamshi, may i-add ba kayo or may tatanong kayo sa kanila? Yeah. Takot na sila may bayad. Hindi, additional pa lang no, sa objections. Kasi para sa akin ngayon, yung na-realize ko talaga na sa objections pala, hindi tayo dapat na-open. Kasi doon pala natin sila mas matutulungan sa ino-object nila. Okay, parang i-realize na, i-analyze natin na kung ano ba yung sinasabi niya para doon tayo makapasok. Paano natin siya matulungan? So, yun na. Ayan, so, ako naman, na-realize ko, nagkaroon ako ng realization na, what if nung edad kong ganito, Oo nga. natuto na ako, tayo mga moms, natuto na tayo sa financial education. Siguro, milyonaryo na tayo. Yeah. Pero, yun nga, talagang, eto, kung makikita natin mga viewers, may mga books ang IMG na ginagamit sa pagtuturo. So, ang ganda kasi, good thing sa IMG, mga millennials talaga, at their early age, meron ng book talaga na naka-prepare para kung ano yung ituturo nila. Kasi marami namang mga millennials talagang kayang-kaya kasi may mga courses ng finance, may mga management. Pero talagang ang IMD is inorganize yung book for financial literacy na tamang pag-ipon. Kaya nakakalungkot mang isipin na ngayon lang natin na-encounter ang IMD pero nakilala. Pero God bless sa ating lahat. Ibawi nyo na lang daw, ma'am, Hindi sa pa next huli. generation. So, sa next generation natin, no, sa mga anak natin. Ako natin. So, there's always a hope. Sabi nga ng Lord, may pag-asa habang may buhay. May buka. May buhay. Okay. So, grabe no mga viewers. Talagang makakakuha ka ng realization sa mga bisita natin ngayon, sa mga guests natin ngayon. Kasi, ako personally din, siyempre, naging teenager din naman tayo, pero hindi talaga namin natutunan yung mga ganito eh. Pero ngayon, yun, kahit nasa edad namin ngayon, at least, nakita pa rin namin yung kahalagahan ng pag-ipon. So, thank you, Mama Risa. May pambayad pa kayo. Handa na ba yung Magpapabayad na ba? Ayun, sa akin kasi, salamat sa kanila kasi kahit mas bata sila sa amin, marami kaming natutunan. So, yung pa lang sa objection kasi
karamihan sa atin pagka na-object na medyo nanlulupay-pay na, di ba? Ah. So, yung pinakita nila na katatagan nila, kumbaga, kung paano nila hinandle yung mga objections, talagang nakaka-inspire. So, meron kang paghuhugutan. So, pag tayo nakaramdam ng ganon, alalahanin lang natin yung sinabi nila, di ba? So, talagang iba. Iba yung ano nila. Iba yung Ibang label up na yun. level up talaga yung ano, pagka mga bata yung Okay. So, thank you sa ating mga guests. Welcome po. Napaunlakan nyo kami. Marami kami nakuhang mga magagandang tips, sabi nga ni Ma'am Jen. So, ano mga Ma'am Cheese? Ano, alis na ba po kami? Ayan. So, Ma'am Gigi, Ubus na daw. So, maraming salamat sa ating mga guests, no? Sa susunod na ulit na episode ng ating The Mamshi Builders. Ika-5 episode ng Mamshi Builders. Yan. So, thank you, mga ma'am. Mga ma'am pala, mga ma'am. Kanila rin po. Boto, ako nila.